Mga kaibigan, welcome back. Eto, madami po tayong pag-uusapan sa video ito. PBA player, pinaghihinala ang nakulang. At eto, si Kai Sotto at AJ Edu, bakit nga ba hindi nakakapaglaro ngayon sa Japan B-League? Simulan natin dito sa PBA player na pinaghihinalaan po ni Coach Yeng Giao na tila nakulang. Si Kit Dato, kaibigan na player mismo niya dito sa Rain or Shine. Kakadrap lang po nito dito sa PBA mga kaibigan. Ngunit after ng debut game nito laban nila sa Meralco, hindi na po ito muli nakalaro. Ang initial reports kaibigan ng kanyang team ay meron daw itong mataas na uric acid. Pero lumipas man ng ilang mga games, 5 games na ata to hindi nakakalaro o 6 at mga araw, ay mga kaibigan hindi pa rin po talaga nagbago o nag-improve yung kanyang kondisyon. At according na rin po mismo kay Coach Yeng Giao via spin.ph, thank you so much po sa practice. Okay naman daw itong si Kit pero pagdating daw ng game day, nagkakasakit daw itong player na ito. 3 beses na daw na nagkaganon. Sa tinagal-tagal na raw ni Coach Yeng Giao dito sa basketball, wala pa raw siyang nakita na ganon. Nakapag-practice, okay na okay ka pero pag game day, nagkakasakit ka. Dagdag pa ni Coach Yeng Giao, pinapatawas na daw nila etong si Kit Dato, baka daw may kumukulam na dito sa player na ito. Medyo nakakapagtaka nga naman talaga yun mga kaibigan kasi okay na okay yung player sa mga ensayo pero pagdating ng mga games nila nagkakasakit. Kayo mga kaibigan, ano ang tingin nyo dito? Posible po kayang nakulang si Kit Dato? Ibang balita naman tayo mga kaibigan, 2 players natin doon sa Japan ang hinahanap na ng mga fans. Ito unahin natin si AJ Edu. Kaibigan, si AJ po pala ay huling naglaro last month pa, noong November 12. Back-to-back game po yung laban nila noon sa Utsunomiya B-Rex kung saan first game, naka 18 points po si AJ Edu. Yung second game naman, 2 points lang siya. Hindi po siya masyado pinaglaro ng coach niya. 12 minutes lang ang playing time niya. Lowest minutes po ito sa kanyang B-League state. At yan po mga kaibigan, ang huling laro niya dito sa Japan. Naglaro na kasi ang team niya kahapon. At nung isang araw mga kaibigan, ngunit wala po si AJ Edu at wala rin po ito sa bench nila. Tinignan ko mabuti yung live game mga kaibigan, wala rin po talagang AJ Edu doon at saka wala pang report ang team about sa kanya maliban sa isang to. Kahapon lang to mga kaibigan. Ito hindi daw makakalaro ang ilang players na ito kabilang na si AJ Edu. Walang detalye kung bakit hindi ito makakalaro pero may nakita ko mga kaibigan na post mismo ng mga Japanese sa Twitter. Ito mukhang may injury nga po si AJ Edu. Ito yung mga post nila mga kaibigan nung November 12, yan po yung game ni last game ni AJ Edu na hindi masyado nagamit. So possible po talaga na na-injured si AJ Edu kaya pala hindi siya nakakalaro ngayon sa Japan B-League. Kai Sotto, ang dami ko pong message na natatanggap sa social media ko pati na sa aking personal account. Hindi ko na mabilang talaga. Bakit hindi naglalaro ang pambato natin? Ngunit ang nalalaman ko po mga kaibigan sa ngayon ay hindi ko pa pwedeng sabihin. Sana maunawaan po ninyo dahil hindi pa po ako allowed. Sa ngayon kasi mga kaibigan may mga inaayos pa po sa Japan para makalaro si Kai. Basta wait nyo na lang po mga kaibigan. Dito sa channel ko kapag allowed na po ako sabihin, sisiguraduhin ko po dito po ninyo una malalaman ang balita na ito about sa pambato natin. Ang hinihiling ko lang po sa inyo ngayon ay pangunawa at sana po maging matyaga po tayo paghihintay na pagbabalik niya kasi malapit na po siya makapaglaro mga kaibigan. Wait nyo na lang po at sana supportahan po natin siya at iwasan po natin ang bashing.